gonna name it, the messages of Direk Joel Lamangan and Cherry Pie Picache, no? This is sino yung tumapat, sino yung sumabay, sino yung whatsoever, no? I'm just gonna show you a video. I'm just gonna show you a video that let's play. Audio. You know, for the longest time, wait lang. For the longest time, hindi talaga ako sumasagot kay Direk Joel because I, look up to this person and all. Kanina nga, before ako pumunta, nanood pa ako ng Bulaklak ng Maynila at Tanging Yaman para maalala ko yung respeto ko sa kanilang dalawa ni Miss Cherry Pie. But if we are talking about the truth, then we have to talk about the truth. No? It's not true that Martyr or Murderer ay sumasabay sa pelikula nila because this is what he said during I posted the trailer of Made in Malacanang. This video is not available na online. It's a good thing that we found this video recording so people will know what exactly the truth is. Yan ay kung mapag-aalaman nilang magpi-play. You play it na. Well, the content of the video is his statement that after Made in Malacanang, they're gonna do a film na tatapat sa amin. So I don't think it's us who actually made tapat, no? But this video is now not online anymore. No? And yeah, I just want to tell it. Boss Vic, the Del Rosarios and the Marcoses, they are not just bosses to me, they are family. So if they're saying nasty things about these people, I have to correct it. I have the responsibility. Kasi yung mga artista ko naman, hindi naman masakit magsalita. No? So I guess yung pinapakawalan nilang mga sasakit ng salita laban sa mga boss ko at sa producer ko, hindi dapat palagpasin. No? I just have to play the video. Ariel, kung wala, I'll just play it by the mic. But it has no audio. Ayoko kasi yung sa online na naman ako magpo-post tapos nasasaktan ko yung mga ibang taong hindi naman dapat masaktan. So let's harapin na natin yung issue para hindi na makaabala sa promo namin, no? Kasi even the mainstream like ABS, GMA, getting the feedback, I don't want to give, airtime to them, especially pag binabastos ang producer. Ilapit nyo na lang sa akin. Direk Joel, maalat na bata ng Made in Malacanang. Paulit natin. This is July 2022. So yung mga articles na nagsasabi, wait lang. Yung sinasabi na ginawa yung Martyr or Murderer para tumapat sa kanila, so malaking kalokohan po yun. Ito po yung July 20, pagkalapag namin ng trailer. Direk Joel, maalat na bata ng Made in Malacanang para labanan ang pagbaluktot sa kasaysayan. Gumawa sila ng pelikula katamataduhan. Kaya anong pangalan yan? Made in Malacanang sa punto de vista ng pamilya bago sila sumakay ng aeroplano papuntang Hawaii the last 72 hours. Anong drama yun? Drama na pagtatake para kaawaan ng tao yung pamilyang yun. At sasabihin ko sa mga tao kung paano yung na hindi totoo ang lahat ng ito. At gagawa ko ng pelikula laban dito. So, narinig po ninyo na sila po talaga yung tatapat. Kung ipi-play po namin ito ng EDSA, ganun pa rin. Hindi naman kami magraran lang ng isang linggo, aabutin pa rin ng March 1. Direk Joel, wag po natin lolokohin ang mga tao. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka pa. Wag mo
ang hindi ko pagsasalita. You know, yung mga nagsasabi ng revisionism, hindi nila napanood yung Made in Malacanang. There was no info in history that was, you know, devised. No? Rectification is pagtatama, revision is pagmamanipula ng data. I'm not manipulating any data and we are just correcting. No? So it's rectification rather than revisionism. May papakilala pala ako sa inyo si Sir Peter. Bro, hindi mo sa akin sinenyas. Pero, ano sa palagay mo yung mga bagay na kailangan i-correct sa kasaysayan? Kasi A lot. No, I'm going to introduce to you to someone no very important. Ay, kayo Mike. I'm gonna introduce you to one of my resource person for Martyr or Murderer, Sir Peter Caramon, Peter F. Mutok po, no? Peter is a former cadre of the NPAs, no? So if you want to know everything about how Senator Ninoy sa kanila sa field, ano? Ang mga tao ngayon, nung araw kasi nagtatagal sila sa isang area, hindi nalalaman ng military presence nila. Pero ngayon, dahil ang tao galit sa kanila, tinetext lang sila ng tao. Yung presence nila, no? May video pa. Nalalaman ng military kung nasaan sila. So, kung nasusundan ninyo ang mga nangyayari, no, let's say sa buong Mindanao, ay for the past 6 months nadali yung top 4 NPA commanders ng Mindanao sa pangunguna ni George Matos alias Kahoris, Sir, question lang ako, sir, from BNB TV. Doon sa sinabi ni Direk Daryl Yap na si Ninoy ay kayo mismo magpapatunay na isang NPA. Ito po ba ay totoo na si Ninoy Aquino ay isa po ba talagang NPA? To be more accurate, I believe that Ninoy Aquino was a supporter of the New People's Army. No?
ano siya, naging tagatanggilik talaga siya sapagkat yung NPA ay doon mismo nagte-training sa ano, no? Doon mismo nagte-training sa Hacienda Lusita, no? At yung mga lupain sa Tarlac na kontrolado ng mga Aquino at saka ng mga Kuwa. Hey, Sir Peter, that's it. Thank you. Kamusta po? Hindi naman, okay, okay na po. Mukhang may press conference. Salamat po, sir.